Ito, magandang balita dahil sa panawagan ninyo na tayong mamamayang Pilipino na i-live, ipakita sa publiko ang investigasyon o hearing ng ICI, Independent Commission for Infrastructure. Dahil sa boses ng bayan, demand ng taong bayan, dito at sa buong mundo, gagawin na po. Inamin na po ni Retired Justice at Chairman Andy Reyes Jr. ng ICI na kailang gagawin ito next week na. Ating mapapanood na sa social media ang live na kanilang proseso ng investigasyon sa mga posibleng sangkot, isinasangkot sa graft and corruption sa flood control scam. Mga senador, congressman, ng dating gabinete, district engineer at mga kontraktor. Hindi lang ho sa flood control scam, dahil ang mensahe at direktiba ng Pangulo, lahat ng korupsyon sa nakaraang 9 to 10 years ang trabaho ng ICI. Kaya tuloy pa rin po ang isumbong sa Pangulo ng taong bayan. Dahil malawak po ang trabaho. Kahit na limitado lang ang kapangyarihan sa ilalim ng Executive Order Number 94, wala pang contempt power, walang arrest power, ang kanila supwena lang sa mga hindi dumadalo. Pero kahit na ganyan lang ang kailang authority, ay ang mga hindi makikipag-coordinate na mga posibleng sangkot sa anomalya, sila ang mawawalan. Katulad ng Diskaya, nagmamatigas na hindi na makikipag-coordinate, di tuloy ang kaso. Hindi mo may pagtatanggol ang sarili mo sa investigasyon kasi hindi ka umaharap. At hindi naman titigil ang ICI na hindi kasuhan, bawian ng pera, ang lahat ng sangkot kapag nagmatigas na hindi humarap sa investigasyon. So, idinidiin ko lang, ang hindi dadalo, kung ano man ang kailang dahilan, sila ang mawawala ng pagkakataon maipagtanggol ang kailang sarili. Ganyan po yan. At sa isang banda, nagulat din tayo, nalulungkot tayo, maging ang gobyerno, pati ICI, pati mga senador, lahat, pati DPWs dito sa nangyaring sunog sa isang opisina ng Department of Public Works and Highway na nakabase sa Quezon City. Ang lumalabas doon, opisina ng Regional Director, Region 4B. Yun yung Mimaropa. Diyan pala sa may Quezon City ang opisina nito. Yung Mindoro Oriental, Occidental, Romblon, Marinduque, yun pong Region 4B, tatawid ng dagat. Ang opisina nila na nandito sa Quezon City, yun po ang nasunog. Yung Bureau of Research, section yata o division. So nakakapagtaka. Mahalaga pong mga dokumento ang nasunog at ngayon po ay nawawala. Kaya mahalaga yan. Kung yung mga gunita, isa sa mga na-discovery ng korupsyon ay ang Mindoro, Oriental Mindoro. Na matindi ho doon ang kalokohang project, walang project, ghost project, substandard. Doon po yung isa sa mga pumutok na balita, hindi lang sa Bulacan at Pampanga. At sakop ng nasunog na regional office ng DPWS sa Quezon City nakabase ang Mindoro. Yung controversial na binanggit ni Diskaya na kumukuha din sa kanya umano ng kotse at saka mga komisyon, yung dating congressman o congressman Madrona ng Romblon. Marami rin problema dyan sa Marinduque at Romblon, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro hanggang Palawan, Region 4B. Yung Oriental Mindoro pa lang ang nadidiscover. Pero yung Marinduque, Romblon, Palawan, Occidental Mindoro, yan ang sakop ng Mimaropa, Region 4B na sinunog o nasunog na opisina. Maraming dokumentong nawawala. Ganyang kalokohan ang ginagawa nila. So, under investigation pa ngayon, dumadami iniimbestigahan. Sinunog o nasunog? Anong klase mga dokumento? Malinaw walang personalan. Yan ang on record dyan sa Blue Ribbon Committee. Inamin ni Diskaya
na siya nagbibigay ng pera kay Congressman Padrona, pati sasakyan. Pinupuntahan pa daw siya sa kanyang opisina. Congressman ng Romblon yun. O tapos, hindi ko sinabi yung congressman may kinalaman sa sunog. So kaya malawak. Kaya ba nasunog ang opisina ng DPWS na may control dyan sa Maymaropa dahil dito sa scam na ito? Yan ang tanong at pagdududa ngayon ng maraming Pilipino. Kung kailan painit ng painit ang investigasyon dahil napakalawak ng korupsyon, biglang masusunog ang opisinang napakahalaga. Pero don't panic. Isang opisina pa lang yan. Hindi po head office ng Public Works na nasunog. Region 4B, Maymaropa, na nakabase pala dyan dito sa Metro Manila, Quezon City area. Anong inyong masasabi dyan? Sinadya nga ba yung sunog? Kaya nalulungkot ang ICI at mga senador sa nangyari ito, sa halip na makatulong sa mga dokumentong kakailanganin, nasunog pa, sinunog pa. Wow! Ang lupit nila talaga. Naku, ito na naman, puntahan natin yung Tarlac. Meron na hong nagreklamo sa Office of the Ombudsman. Congressman Noel Rivera. Congressman Noel Rivera at yung kanyang asawa daw, Vice Mayor, kontraktor ay may sabwatan at District Engineer sa Tarlac. Meron din pong kaduda-dudang mga project na scam o korupsyon. Sabwatan ng kontraktor, tay sandali, yung palang pamilyang Rivera, sila din ang may-ari ng construction company. So ito na yung sinasabi natin, kontraktor. Meron na pong complainant, may humarap na ng mga taga-Tarlac. Kontraktor, congressman na, kontraktor pa. At yung Noel Rivera at yung kanyang asawa daw na Vice Mayor ng isang bayan sa Tarlac, ang silang may-ari ng kontraktor. At kasapakat daw yung DPWS. Nag-file na po ng kasong plunder sa Office of the Ombudsman. Plunder na naman. Kasi lumampas sa 50 million. So napakaraming kaso. Nakakatuwa dahil ang dami na nagpa-file ng kaso. Sunod-sunod, di ba, no, isang araw lang, nag-file ng kasong plunder laban kay Chavez Singson. Tapos sumunod dyan, yung Tindig Pinoy, nagpa-imbestiga na rin sa Ombudsman. Doon naman sa graft in corruption ni Sara Duterte. Tapos ito, nasunda naman. Mag-asawang politiko sa Tarlac. Plunder din ang ipinailang kaso. Di ba? Ganyan pong kalawak ang hindi lang pagdududa, ebidensya, pang-aabuso, posibleng inabuso at pang-aabuso ng mga corrupt politician, corrupt na kontraktor, corrupt na mga district engineer. Kasi nga, kontraktor, congressman na, kontraktor pa. Patay tayo talaga dyan. Talagang naprito sa sariling mantika ang mga Pilipino. Ganyang kalala. At ngayon, dahil may bagong ombudsman, maniwala kayo, padami ng padami ang magpapailang kaso dahil may pag-asa na sila. Dati kasi wala.